tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw sa ating lahat at malugod kayong tinatanggap sa panibagong talakayan. Patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, isang sitwasyong mahigpit na sinusubaybayan ngayon ng buong mundo dahil sa mga nagbabagang kaganapan sa silangang Europa. Umabot na sa panibagong antas ang tunggalian, kung saan gumagamit na ang magkabilang panig ng mga makabagong malayuang sistemang pang-atake upang palakasin ang kanilang mga operasyon sa himpapawid. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga pangunahing lungsod at estratehikong pasilidad ng lohistika ay nahaharap sa malaking banta ng pagkasira at kawalan ng seguridad. Bakit nga ba napakahalagang subaybayan ang mga kaganapang ito kahit malayo tayo sa mismong lugar ng digmaan? Sapagkat nagdudulot ang mga ito ng malubha at direktang epekto sa seguridad ng buong rehiyon at ng mga kalapit na bansang miyembro ng NATO. Ang patuloy na pag-atake gamit ang mga misail laban sa mga pangunahing lungsod ng Ukraine ay nagpapakita ng walang humpay na krisis sa seguridad at kaligtasan ng mga sibilyan. Sa mga pinakahuling serye ng pambobomba, ginamit ng Russian Federation ang kombinasyon ng mga balistikong misail na Iskander at Kinzhal, kasabay ng maramihang drone kamikaze na Shahed para sa kanilang mga pag-atake mula sa himpapawid. Ang mga makabagong sistemang pang-ataking ito ay nagdudulot ng direktang panganib sa mga mamamayan at pambansang infrastruktura ng bansa dahil sa lakas ng pagsabog at bilis ng pagtama ng mga ito. Sa kabila ng matinding pambobomba ng kalaban, hindi nagpapatumpik-tumpik ang Ukraine sa pagpapalawak ng saklaw ng kanilang mga ganting pag-atake upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pinalawak nila ang paggamit ng mga malayuang drone pang-atake upang direktang patamaan ang mga daluyan ng supply at sentro ng lohistika sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Ang ganitong palitan ng mga pag-atake gamit ang makabagong malayuang sandata ay nagpapalalim sa krisis at nagpapakitang hindi na lamang nakakahon ang digmaan sa mga kilalang linya ng labanan. Isa na itong malawakang tunggalian sa himpapawid at sa pambansang sistema ng lohistika. Sa gitna ng mga pag-atake, muling naging saksi ang mga lungsod ng Kiev at Lviv sa panibagong serye ng matitinding pag-atake ng mga misail at drone mula sa Russia. Batay sa mga beripikadong ulat mula sa serbisyong pang-emerhensiya ng Estado ng Ukraine at sa misyon ng United Nations sa pagsubaybay sa karapatang pantaw sa Ukraine o HRMMU, nagdulot ng matinding sunog ang mga pag-atake gamit ang mga balistikong missile at drone Shahed sa mga gusaling tirahan sa gitnang distrito ng rehiyon ng Kiev. Partikular na naapektuhan ng ikapito at ikawalong palapag ng isang gusaling apartment. Sa kasalukuyang ulat, isang tao ang nasawi sa partikular na serye ng mga pag-atake ng balistikong missile sa Kiev habang nagtamo ng malaking pinsala ang lugar. Gayunman, ayon sa karagdagang datos mula sa mga taga-usig at taga-suri, hindi bababa sa 12 katao ang nasawi at mahigit 100 ang nasugatan sa kabuuan ng kamakailang serye ng mga pag-atake sa buong rehiyon ng Kiev. Tinamaan umano ang isang pasilidad at isang bukas na lugar kung saan nasira rin ang maraming ari-arian. Hindi rin nakaligtas ang kanlurang bahagi ng Ukraine, partikular ang lungsod ng Lviv na nakaranas ng matinding pag-atake sa mga puok tirahan at pamanang pangkultura. Nagdulot ang mga pagsabog ng malaking pinsala sa mga gusaling apartment sa Lviv kung saan 6 ang paunang naiulat na nasugatan sa kasagsagan ng pag-atake. Gayunman, mahalagang tandaan na maaring magbago ang bilang ng mga nasugatan habang nagpapatuloy ang opisyal na pag-uulat at beripikasyon sa lugar. Batay sa mas malawak na ulat ng HRMMU tungkol sa Lviv, na itala rin ang pagkasawi ng 7 sibilyan, kabilang ang 3 bata mula sa iisang pamilya. Mahigit 60 katao rin ang nasugatan habang higit sa 50 gusaling tirahan at ilang paaralan sa paligid ang napinsala. Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung bakit napakataas ng bilang ng mga nasasaktan kapag ginagamit sa pambobomba ang ganitong mga uri ng sandata? Ang pangunahing dahilan ng mataas na panganib sa mga sibilyan ay ang mismong uri ng sandatang ginagamit sa mga pag-atake. Ang paggamit ng mga balistiko at napakabilis na missile tulad ng Kinzhal at Iskander ay nagiiwan lamang ng ilang minutong panahon ng babala para sa mga residente upang makatakbo at makapunta sa mga silungang pang-emerhensiya. Ang napakabilis na paglipad ng mga missile na ito na pinatitindi pa ng sabay-sabay na pagpapakawala ng mga drone Shahed ang
pangunahing dahilan kung bakit napakataas ng bilang ng mga nasasaktan at kung bakit nagkakaroon ng malaking pinsala sa mga pampublikong pasilidad at tahanan ng mga mamamayan. Bilang tugon sa pambobomba sa kanilang mga lungsod at sa hangaring pahinain ang kakayahan ng kalaban, naglunsad ang Ukraine ng mga ganteng pag-atake gamit ang mga drone sa loob ng teritoryo ng Russia. Kinumpirma ni Gobernador Oleg Melnichenko ng rehiyon ng Pensa na isang malaking sunog ang sumiklab sa bodega ng lohistika ng Wildberries sa Pensa, Russia, matapos itong tamaan ng mga malayuang drone pang-atake ng Ukraine. Kilala ang Wildberries bilang pinakamalaking lambat ng kalakalang elektroniko at tinghian sa buong Russia. Dahil sa matinding sunog na dulot ng pag-atake ng drone, humigit kumulang 200 kawani ang kinailangang mabilis na ilikas mula sa pasilidad habang hindi bababa sa isang tao ang naiulat na nasugatan. Binigyang diin ng pamahalaan ng Ukraine ang dahilan sa likod ng pagpili sa punteryang ito sa Pensa at kung bakit itinuturing nilang lehitimong punterya ang isang pasilidad na pangkalakalan. Ayon sa pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky at ng matataas na opisyal ng Ukraine, ang mga sentro ng pangkalakalang lohistika tulad ng Wildberries ay nagsisilbing mga pasilidad na may parehong gamit na sibilyan at militar. Ayon sa kanila, hindi lamang ginagamit ang mga ito para sa mga pangkalahatang produkto. Ginagamit din umano ang mga pasilidad sa pag-iimbak ng mga piyesa ng drone, kagamitang panggabay at panlayag, at mga kagamitang taktikal para sa militar ng Russia. Idinagdag ng panig ng Ukraine na ang serye ng mga pag-ataking ito ay direktang ganti sa paulit-ulit na pag-atake ng Russia sa mga sentro ng pamamahagi ng Ukraine, tulad ng mga himpilan ng Novoposhta. Kapansin-pansin at mararamdaman sa merkado ng Russia ang epekto ng mga ganting pag-ataking ito sa daloy ng supply at ekonomiya ng bansa. Ang serye ng mga pag-atake ng Ukraine sa halos 11 pasilidad ng Wildberries sa iba't ibang bahagi ng Russia ay nakapagpahinto umano sa humigit kumulang 10% ng kabuuang kakayahan sa pag-iimbak ng nasabing kumpanya. Dahil sa malaking pinsalang ito, nagdeklara ang Wildberries ng isang pambihirang kalagayang wala sa kanilang kontrol upang maprotektahan ang pagpapatuloy ng operasyon nito. Kasabay nito, natupok ng apoy ang mga paninda ng libo-libong nagtitinda. Nagbabala naman ang malaking bangkong Sberbank sa posibleng pagtaas ng laang pondo para sa mga pautang na maaring hindi mabayaran dahil sa malaking pagkalugi ng libo-libong maliliit at katamtamang negosyong umaasa sa naturang plataporma. Dahil nagaganap ang mga kaganapang ito malapit sa kanilang mga hangganan, mabilis na kumilos ang mga kalapit na bansa sa Europa upang protektahan ang kanilang pambansang seguridad. Nagpatupad ang Poland ng mahigpit at nakabalangkas na mga pamamaraang pangseguridad sa ilalim ng operasyonal na command ng Sandatahang Lakas ng Poland o DORSZ sa pamamagitan ng pagpapatupad ng agarang pagtugon sa alerto o QRA. Bilang bahagi ng pag-iingat sa tuwing may natutukoy na banta malapit sa hangganan, mabilis na nagpalipad ang Poland at mga kaalyado nito sa NATO ng mga eroplanong pandigma tulad ng F-16 at Eurofighter. Nagpalipad din sila ng mga sasakyang panghimpapawid para sa maagang babala at pagkontrol, kabilang ang AEWC at AWACS upang magkaroon ng malawakang pagmamanman gamit ang radar sa buong paligid. Dapat maunawaan ang mga hakbang na ito bilang malinaw at maingat na pag-iingat ng isang bansang miyembro ng NATO at European Union. Kasabay ng pagpapalipad ng mga eroplano, inilagay rin sa pinakamataas na antas ng kahandaan ang mga panlupang sistema ng depensa sa himpapawid tulad ng mga Patriot sa Poland upang mabilis na makatugon. Ang lahat ng aksyong ito ay isinagawa sa ilalim ng legal na balangkas ng Artikulo 4 o probisyon sa konsultasyon ng kasunduan ng NATO. Bahagi rin ito ng pinagsamang sistema ng NATO para sa depensa sa himpapawid at laban sa misail o NATINAM-DS upang matiyak na walang anumang lumilipad na banta o sasakyang panghimpapawid ng kalaban ang makapapasok sa himpapawid ng NATO. Sa gitna ng tumitinding banta sa himpapawid at patuloy na pambobomba sa mga lungsod, muling nanawagan si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine para sa buong suporta ng kanilang mga kaalyadong bansa sa kanluran. Ipinagdiinan niyang nakasalalay ang kaligtasan ng mga mamamayan sa mga lungsod ng Ukraine sa bilis ng pagdating ng mga kagamitang pandigma at makabagong sistema ng depensa sa himpapawid. Kasabay nito, binigyang diin din sa mga talakayan ng usapin tungkol sa mga kinakailangan lisensya para sa mga misail ng Patriot mula sa Estados Unidos upang matagumpay na maharang ang mabibilis na balistikong misail ng Russia. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan sa himpapawid, isang maselang insidente naman ang naiulat mula sa mismong panig ng depensa ng Ukraine. Isang eroplanong pandigmang F
F-16 ng Ukraine ang bumagsak habang nagsasagawa ng mahalagang misyong humarang sa mga puntirya sa himpapawid, kabilang ang mga papasok na misail at drone ng kalaban. Ang F-16 ay isa sa mga pinakamoderno at pinakahihintay na eroplanong pandigma na ibinigay sa Ukraine upang tumulong sa pagpapatatag ng kanilang pananggalang sa himpapawid laban sa mga pag-atake ng Russia. Sa pag-uulat ng ganitong uri ng insidente sa gitna ng digmaan, napakahalagang ihatid ang impormasyon ng walang kinikilingan at batay lamang sa opisyal na pahayag ng Hukbong Himpapawid ng Ukraine o Command ng Hukbong Himpapawid ng Ukraine. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, nagkaroon ng kagipitang teknikal sa sasakyang panghimpapawid habang nagsasagawa ito ng operasyon laban sa mga puntirya sa himpapawid. Sa kabila ng napakadelikadong sitwasyon, mabilis at ligtas na nakalabas ang piloto mula sa eroplano gamit ang upuang panagip bago pa man ito tuluyang bumagsak sa lupa. Agad na kumilos ang nakatalagang pangkat ng Ukraine para sa paghahanap at pagsagip upang mailikas ang piloto mula sa lugar ng pagbagsak. Dinala siya kaagad sa pinakamalapit na ospital upang masuri at magamot ng mga doktor. Kinumpirma ng militar na ligtas ang piloto at wala ng banta sa kanyang buhay matapos siyang makalabas mula sa eroplano. Binigyang diin din sa opisyal na ulat na walang sibilyang nasaktan o nasawi sa lupa at wala ring naitalang pinsala sa mga gusali o ari-arian sa paligid ng pinagbagsakan ng sasakyang panghimpapawid. Sa kasalukuyan, ipinagpapatuloy ng mga nakatalagang awtoridad sa Ukraine ang malalim na investigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente sa kanilang F-16. Sa paunang pahayag ng militar ng Ukraine, nakatuon ang investigasyon sa isang teknikal na aberya sa mismong sasakyang panghimpapawid habang ito ay lumilipad. Batay sa mga nakaraang katulad ng insidente tulad ng pagbagsak ng F-2 Kiss noong Agosto 2024 na ikinasawi ng pilotong si Oleksiy Munfishmes, sinusuri ng lupon teknikal ang tatlong pangunahing teorya at anggulo. Diferensiyang mekanikal o pagkasira ng sistema, pagkakamali ng piloto sa gitna ng napakatinding kalagayan ng operasyon at posibleng kakulangan ng koordinasyon sa mga panlupang unit ng depensa sa himpapawid na maaaring humantong sa aksidenteng tama mula sa sariling panig. Sa pagtalakay sa insidenteng ito, mahalagang tandaan na wala pang opisyal na pahayag o komento ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Russia tungkol sa pagbagsak ng F-16 ng Ukraine. Dahil walang pahayag o datos mula sa kabilang panig, kinakailangan ng matinding pag-iingat at pagiging propesyonal sa pagbibigay ng anumang pinal na konklusyon tungkol sa teknikal na sanhi ng aksidente. Ang mga tagasuri ng militar ay maingat na umaasa lamang muna sa mga beripikadong datos mula sa mga opisyal na investigador ng Ukraine at sa mga datos ng paglipad na kasalukuyang sinusuri. Isa pang mahalagang limitasyong dapat isaalang-alang ng ating mga tagapanood ay ang maliwanag na kakulangan ng mga detalye mula sa iba pang malalayang sanggunian bukod sa mga pahayag na inilabas ng Ukraine. Dahil nangyari ang aksidente sa gitna ng isang aktibong sona ng labanan, napakalimitado o halos walang pagkakataon ang mga malalayang organisasyong pangkaligtasan, dayuhang investigador at mga mamamahayag na makapasok sa lugar at makakuha ng impormasyon. Dahil dito ang kasalukuyang pagsusuri sa kaganapan ay nakasalalay lamang muna sa investigasyon ng militar ng Ukraine at sa mga dalubhasang humahawak sa tagatala ng datos ng paglipad ng eroplano. Kung susuriin ang pangkalahatang krisis sa seguridad, may napakalalim na kaugnayan ang mga kamakailang kaganapan sa mas malawak na epekto ng digmaan sa pambansang depensa ng Ukraine. Ang bawat sistema ng depensa sa himpapawid at bawat unit ng F-tibang punino na ibibigay sa kanila ay may napakahalagang papel sa pagbuo ng matatag na pananggalang laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid ng Russia. Kapag nagkaroon ng aksidente, pagkasira o kakulangan sa mga kagamitang ito, agad na nagkakaroon ng mga siwang sa linya ng depensa na maaring samantalahin ng kalaban upang maglunsad ng mas matitinding pambobomba. Sa kabilang banda, may direkta at matinding epekto sa mga daluyan ng supply at panloob na sistema ng lohistika ng Russia ang mga ganting pag-atake ng Ukraine gamit ang mga drone. Ang pagpapatama sa malalaking pasilidad tulad ng Wildberries ay hindi lamang nakasisira sa mga paninda at bodega ng mga negosyante. Ipinakikita rin nito ang malaking kahinaan sa panloob na seguridad ng mga sistema ng pamamahagi sa loob ng teritoryo ng Russia. Kapag natatamaan ng mga sentrong pangkalakalan na ginagamit sa pag-iimbak ng mga kagamitang militar, nagkakaroon ng malaking pagkaantala sa daloy ng mga kagamitang taktikal at piyesa ng drone patungo sa mga linya ng labanan. Samantala, napipilitan ding maghanda ang mga negosyo at bangko para sa posibleng pagkalugi.
Patuloy ding naglalagay sa malaking panganib sa seguridad ng mga kalapit na bansa sa silangang Europa ang pangkalahatang krisis na ito. Ang paulit-ulit na pagpapalipad ng mga napakabilis na missile at drone Shahed malapit sa mga hangganan ng NATO ay nagdaragdag sa banta ng hindi inaasahang paglala ng sitwasyon o di sinasadyang paglabag sa himpapawid na maaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Ang mabilis na pagpapalipad ng Poland ng mga eroplanong pandigma at ang mataas na antas ng kahandaan ng kanilang mga sistemang Patriot ay malinaw na nagpapakita ng matinding pangamba ng mga bansang Europeo na maaaring umapaw ang digmaan sa labas ng teritoryo ng Ukraine. Upang mapanatili ang wastong pag-unawa at kamalayan ng ating mga manonood, napakahalagang panatilihin ang mahinahon, objektibo at seryosong pananaw sa pag-uulat at pagtalakay sa mga kaganapang ito. Ang tunggaliang ito sa Europa ay naglalaman ng mga masalimuot na usaping geopolitikal at militar na hindi dapat tratuhin sa pamamagitan lamang ng labis na pagpapasiklab o mga haka-haka. Ang bawat datos, bilang ng mga nasawi at nasugatan, antas ng pinsala, at opisyal na pahayag ay dapat suriin batay sa mga kumpirmadong katotohanan upang maiwasan ang paglikha ng maling pagpapakahulugan o hindi kinakailangang takot sa publiko. Sa mas malalim na pagsusuri sa kalagayan ng depensa, lumilitaw ang napakatindi at napakahalagang pangangailangan ng Ukraine sa mga sistema ng depensa sa himpapawid upang mailigtas ang kanilang mga mamamayan. Ang limitasyon at kakulangan sa supply ng mga pangharang na missile tulad ng Patriot PAC-2 at PAC-3 MSE ay may direktang epekto sa kakayahan ng bansa na protektahan ang mga pangunahing lungsod nito. Itinuturing ang PAC-3 MSE bilang pangunahing panangga at pinakamabisang sandata ng Ukraine laban sa mga balistiko at napakabilis na missile tulad ng Iskander-M at Kinzhal. Kaya naman kapag kulang ang supply ng mga pangharang na missile na ito, nagiging lubhang lantad sa panganib ang mga lungsod at mahahalagang infrastrukturang pang-enerhiya sa harap ng sabay-sabay na pag-atake ng mga missile at drone ng Russia. Bukod sa usapin ng direktang pagpapadala ng tulong militar, mayroon ding malalaking balakid at hamon sa lokal na produksyon ng mga sistema ng depensa sa himpapawid sa Europa at Ukraine. Bagaman meron ng mga kasunduan at pahintulot para sa lokal na paggawa ng mga missile ng Patriot sa rehiyon, nananatiling matindi ang mga teknolohikal na balakid. Halimbawa, ang paggawa ng masalimuot na ulo ng paggabay at pagtunton para sa mga missile na ito ay isinasagawa lamang sa iisang pasilidad sa Estados Unidos. Dahil sa ganitong limitasyon sa daluyan ng supply, tinatayang aabutin pa hanggang 2027 o 2028 bago makagawa ng sapat na bilang ng mga bagong pangharang na missile para sa depensa. Nagdudulot din ng matinding pressure sa mga umiiral na reserbang imbaka ng NATO ang pagkaantala sa produksyon at pagpapadala ng mga sandata. Ang patuloy na pagpapadala ng agarang tulong para sa depensa sa himpapawid ng Ukraine ay mabilis na nagpapababa sa sariling mga reserba ng mga bansang kaalyado tulad ng Germany at Poland. Dahil sa sitwasyong ito, napipilitang bilisan ng mga kaalyadong Europeo ang pagbuo ng sarili nilang mga pamalit na sistema para sa seguridad. Kabilang dito ang pagbuo sa sistemang Freya para sa depensa sa himpapawid at ang paglikha ng mas murang pamalit na panlaban sa mga balistikong missile tulad ng programang FP7 ng Ukraine. Nananatiling isa sa pinakamabigat at pinakamalungkot na suliranin ng kasalukuyang digmaan ang patuloy na banta sa mga sibilyan at pasilidad na pangkalakalan. Kapag ginagawang puntirya ng pambobomba mula sa himpapawid ang mga matataong lungsod gamit ang mga balistikong missile, direktang naaapektuhan ang mga paaralan, pamanang pangkultura, gusaling tirahan at iba pang infrastrukturang sibilyan. Madalas itong humahantong sa pagkasawi ng mga mamamayan na walang kalaban-laban. Sa kabilang banda, ipinakikita naman ng mga ganting pag-atake sa mga sentro ng pangkalakalang lohistika tulad ng mga sentro ng pamamahagi ng wild berries, kung paano nadadamay ang pangkalahatang ekonomiya at kabuhayan ng mga ordinaryong tao. Ipinakikita lamang nito na sa makabagong uri ng digmaang ito, patuloy na lumalabo ang hangganan sa pagitan ng purong punteryang militar at infrastrukturang sibilyan. Bilang buod ng ating talakayan, nananatiling napakasela ng kalagayan ng seguridad sa buong silangang Europa dahil sa sunod-sunod at tumitinding aksyong militar ng magkabilang panig. Mula sa matitinding pag-atake ng mga balistikong missile at drone ng Russia sa mga lungsod ng Kyiv at Lviv hanggang sa ganting pag-atake ng Ukraine sa malaking bodega ng lohistika ng Walbury sa Pensa, patuloy na lumalawak ang labanan at nagdudulot ng malaking pinsala sa magkabilang panig. Kasabay nito,
Ipinakikita ng pagbagsak ng F-16 ng Ukraine habang nagsasagawa ng misyon sa Himpapawid at ng mabilis na pagpapalipad ng Poland ng mga eroplanong pandigma ang napakataas na antas ng panganib sa pangkalahatang seguridad ng rehiyon. Malinaw na pinatutunayan ng lahat ng kaganapang ito na pumasok na ang digmaan sa isang kritikal na yugto kung saan ang bawat galaw sa Himpapawid, bawat desisyon sa lohistika, at bawat pagbabago sa supply ng depensa ay maaring magkaroon ng napakalaking kahihinatnan. Ang maingat na koordinasyon ng NATO sa kanilang mga hangganan, ang napakahalagang mabilis na pagdating ng mga pangharang na misail para sa depensa sa Himpapawid, at ang nagpapatuloy na investigasyon sa mga aksidenteng militar tulad ng insidente ng F-16 ay mananatiling sentro ng pansin ng buong mundo sa mga darating na araw. Patuloy naming susubaybayan ang mga opisyal na ulat at mga susunod na kaganapan sa rehiyon upang maihatid sa inyo ang pinakabago, malinaw at objetibong impormasyon. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsama sa ating pagsusuri ngayong araw.